So ayan, welcome to my channel. So, wag na tayo kasi nga tayo may pinagdaanan. So anyway, tungkol sa mga hanging question dun sa Lazada drop-off point. So pwede naman kayong mag-apply kay Lazada para maging drop-off point. So may mga requirements nga lang. So tingnan nyo na lang kay Lazada kung ano yung mga requirements. Pero sa mga hindi pa nakakalam, ang una-una kasi kailangan meron kayong business permit. Parang additional income. Yon. Kailangan may business permit, may CCTV, and then may tamang space, storage para dun sa mga parcels na idadrop sa inyo ng mga seller. So, yun ang mga requirements. Madali lang naman din pagka na-aprobahan kayo ni Lazada kapag na-aprobahan kayo ni Lazada or kung qualified ang inyong area para maging Lazada drop-off point, and then tatawagan kayo ni Lazada, ganyan. And then ano pa ba? Yun lang naman. CCTV, business permit, and then kailangan may tamang space para sa storage ng mga parcels na magdadrop sa inyo ng mga seller. Tapos another income is pwede kayong maging drop-off point ng customer return. May mga customer kasi na gustong i-return yung products na nabili nila sa Lazada na kayo yung drop-off point din. So, magiging dalawa na, seller drop-off point and then customer return drop-off point. So, yun, dalawa yun. Yun lang ang madadagdag sa additional na services na ni Lazada. So, kung may mga question pa kayo, feel free to comment. And then, try nating sagutin kung kaya pang sagutin sa comment section. Okay? So, in the meantime, see you in my next vlog. Thank you. Bye.